Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Nobyembre. Yung wala man lang effort, sobrang garapal nung ginawa ni Lenny na violation ng quarantine protocols. Tapos, ni isang balita wala. Ang balita nila, na kesyo nagbigay daw si Lenny ng, ng relief goods sa Bicol. Ang nakakatawa lang, sobrang incriminating ng mga pictures kasi meron siya doon, kinakamayan, may isa bata, niyakap niya. May isa pa nga, guys, meron pa isang picture, tinuturuan niya magsulat, hawak-hawak niya kamay ng bata, nagsusulat yung bata. Tapos nakaganon siya, tapos yung bata nandito, nakayakap siyang ganon. So basically, tinuturuan ni Lena yung bagets. Tapos sabi ko, well, sige, nakakatuwa naman si Lenny, nagtuturo rin sa bata, pero utang na loob, wag sanang mat yung tinuturo, dahil baka po madisgrasya yung bata. Kasi po, pagka tinuruan ni Lenny ng 4 times 40, lalo na po multiplication. Utang na loob, Lenny, huwag kang magturo ng multiplication sa mga bata. Maawa ka. Ayos, masaklap na nga, baka ikaw nagturo ng math kila Aika at sa kay Trisha. Huwag na sa iba, sa anak mo na lang ikaw magasik ng lagim. Hilang. So, saan pupunta to? Feeling ko, hindi naman totally babagsak yung mainstream. Hindi, yung traditional. Hindi yan babagsak. Kasi kailangan pa rin natin yung makinarya nila. Halimbawa, yung nasa Bagyo, o yung yung taga-monitor, magbabalita ng current events. Kailangan pa rin yun eh. Pero, dalawa magiging problema dyan. First, ang gagamitin lang ang mainstream media para sa impormasyon na mahirap baliin. Halimbawa, may namatay na artista o politiko, o kaya may parating na bagyo o wala. Yung mga ganong mga hard information, hindi yung opinion, yung hard facts. So ibig sabihin ko doon, halimbawa, may sauna mamaya, ito sinabi ni Duterte, ganyan. Pero pagdating na sa interpretation, yung magkakaroon na tayo ng political opinion, yung sabi natin na kung ito ba dapat o hindi ito dapat, ganyan, dun ma-erode yung posisyon ng mainstream media. Kasi napaka-obvious naman guys eh. Tanungin lang kita, kung meron pang ganun katinding may ganun pang katinding impluwensya ang mainstream media, ang traditional media, ba't di nila naipanalo yung 8 diretso? Ba't naubos? Sabihin man natin na nagkadayaan ng eleksyon pero wala naman nag-file ng electoral protest. Pero imagine niyo lang guys, bakit ba't walang nanalo kahit isang 8 diretso? Grabe yung coverage niya sa mainstream nun. Ano nangyari sa impluwensya nila? Ngayon, may nagsasabi, bakit, kung ganun kalakas sa impluwensya ng social media, bakit natalo si Mocha? Diba, dun sa party list? Napakasimple po ng dahilan, dahil po wala pong campaign strategy si Mocha. Yun ang totoo dun. Kumbaga, in-squander ni Mocha yung pagkakataon niya. Kasi ang nangyari doon, yung mga followers ni Mocha, real talk lang, yung followers ni Mocha at saka followers ni Erwin Tulfo, napakalaki po ng intersection. Kasi they appeal to the same demographic. Diba? General masses, middle class, lower middle class, ganun, or middle class. Ang problema, nung natanda ko yun nagpasama si Mocha sa Hong Kong para mangampanya, tapos nagulat ako nagampanya. Tapos ang problema, may mga lalapitan siya, boto niyo po, parang kasosyo party list, Chubakels. Tapos sabi niya, pasensya na po, kami, access na po kami kay Erwin. Tapos sabi ni Mocha, ganun po ba? O sige po. So nangyari? Yung mga potential na boto ni Mocha napunta sa Axis. Yun ang totoo dun. Nangyaring ending? Sumobra yung boto ng Axis. Gets ninyo? Kung walang kwenta ang social media, ba't nag 2.6 million votes yung Axis party list? Nandun din yung botante ni Mocha, hindi nyo ba alam? Si Mocha, parang nagpakatrapo hanggang dun sa kampanyahan. Hindi niya sinabi na, hindi, marami ng boto yung Axis, akin na lang kayo, ganyan. Ganun dapat pagpolitika, hindi po pwede yung pasintabi. So nangyari? Hanggang yung boto na para kay Mocha napunta sa Axis.
'Diba? So, hindi po, so I think, do sa case study nung kay Mocha na influence, it's not so much about, yung her influence being, imaginary. I think she didn't know how to use her influence. Yun ang naging problema. Ngayon, napansin nyo, pagkatapos ng eleksyon na wala na si Mocha, ang pinag-front na lang niya yung kanyang manager. Bakit? Ba't namatay yung karir ni Mocha? Ingay-ingay naman ito. Wait nga lang. I-mute ko lang. Okay. Moving on. So, eto na. Namatay yung karir ni Mocha. Biglang tumahimik na lang. Nag-owa-owa na lang. O, sige. Wala naman akong problema doon. Ang tanong, bakit? Ba't hindi na siya kasing ingay ng dati? Kasi po, hindi na siya, yung mga kalaban ni Mocha, at least yung pinaka-staunch na kalaban ng Duterte administration, hindi na natatakot kay Mocha. Kasi alam niyo yung, meron nga siyang baril, pero parang ganito parang ang pinakamagandang analogy dyan, parang may kalibre 45 si Mocha. Ang diferensya, hindi niya alam kung paano itutok. Ganon. May baril, pero hindi alam itutok. So kahit saan po yung baril mo, kung hindi ka marunong mamaril, edi wala din, talo, hindi ka rin nakatakot. 'Di ba? Ito namang ibang mga politiko naman, marunong tumutok pero wala namang baril, walang karisma, walang hatak sa masa, etc. So ang kailangan po kasi pag politiko ka, meron kang appeal sa masa at alam mo rin kung paano gamitin yung appeal na yon and translate it into votes. Yun ang reality doon. And diferensya, ito ng mga mainstream media, marami dyan, wala namang kakari-karisma. I mean, let's be honest here, kahit si Arnold Clavio, di ba? May karisma ba si Arnold? Di ba? Wala. So, wala ka nang karisma, wala kang hatak sa masa, tapos di ba? So, paano na sila ngayon mag-shift ng political opinion? Ang problema, yung analysis naman nila, hindi naman wow, ang galing. Walang ganun eh. Dapat kasi, feeling ko, pag nagpo-political pundit ka, dapat once in a while, yung audience mo ay, oo nga no, ganon. Hindi yung magkasalita ka lang, tapos, saludo na sila sa'yo. Hindi ganon. Ang gusto ni Maria Ressa, parang ganon eh. Isipin mo nga si Maria Ressa, ang mga sinusulat niya, ng mga pinapublish niya sa Rappler dati dahil pinaglalaban ng interest ng Pilipinas. Wait lang. Paano ka maniniwala na interest ng Pilipinas yung pinaglalaban mo? Ang pondo mo galing sa United States. Ikaw, Amerikano. Laki ka sa Amerika. Oo, dual citizen si Maria Ressa. Pero most of her life, a vast majority of her many years of existence in the world, nasa labas ng Pilipinas. So how can you convince us that you're one of us? Pag halimbawa, kasi alam mo, pinakamagandang sample dyan, yung si Blatch. Kilala niyo yun? Yung player ng PBA. Di ba kaya ni-naturalize yun dahil kailangan natin ng matangkad dahil hindi matatangkad yung mga Philippine team? So, ang tanong, nung ni-naturalize ba si Blatch, makabayan na siya? Pilipino na siya? No, it takes more than a piece of paper. Yung marami sa mga yan, sa mga journalist na yan, piece of paper lang. Hindi nyo pinagdaanan yung pagdurusan ng karaniwang Pilipino. So, hindi maniniwala sa'yo Pilipino dahil, nung araw kasi guys, kahit na hindi nila, alam mo yun, kahit na hindi sila makarelate sa masa, natotolerate sila ng masa kasi wala sila ibang mapakinggan. Walang ibang mapakinggan ng masa. Kaya lang oras kasi na makakilala ang masa ng someone na from their ranks, mas gusto nila yun kaysa sa isang tao na Poveda halimbawa, Poveda tapos diretso Ateneo. Tapos ang elementary niya, Obi Montessori. Yung mga ganon. Gusto nila? O mas gusto nila yung galing sa mataas na paaralan ng Diliman Second. Gusto niya? Yung po mga nagtatanong kung ba't ang tagal kong ubusin yung cup noodles. Yun po dahil nagkasalita ako sa live. Next.
Question tayo. Ganda ng cup mo. Anong ganda ng cup mo? Labantan. Lusaw na yung noodles nakababad sa sabaw. Hindi po, ayan o, buo pa o. Meron pa yan. Okay, question tayo. Sabi ni Kapuras Depas Jezrael, bakit dito sa abroad may TFC pa din? Simple lang po ang dahilan. Kasi po, wala po sa jurisdiction ng Pilipinas yan. Ang pinagbawalan lang po, so far as far as I know, doon po sa hindi pagkakagrant ng prangkisa sa ABS-CBN, pinagbawalan lang po silang gumamit ng frequency, ng free-to-air frequency sa Pilipinas. Hindi po sila pinagbabawalan na mag-conduct ng business abroad. And besides, walang karapatan ng gobyerno na pagbawalan ng isang kumpanya na mag-business abroad. Kasi hindi naman nila teritoryo yun. Hindi naman natin teritoryo yun. So, ang tanong kung ba't may TFC pa rin sa abroad? It's because there's nothing that will prevent them from broadcasting abroad. Yan lang naman yun, guys. Don't make it too complicated. Kailan katatakbo ng barangay chairman? Tanong ko sa akin. Ayoko nga. Sakit lang ng ulo yun. Sabi ni ano ba? Ang bilis naman ng comment. Sabi ni Savannah Sanchez, TP, nakarating na ba sa'yo ang umaalingasaw na hindi totoong patay asawa ni Lugaw at nasa US lang? Ha? Hindi, patay na yun. Si Jesse Robredo, feeling ko patay na. Wag na natin gawan pa ng conspiracy theory yun, hindi sulit. O kung buhay, ano naman? Diba? Ano ba to? Sabi ni Andre, TP, bakit natahimik na ang federalism? Kasi walang oras. Meron na lang pong 1 year, approximately 1 year, 6 months, more or less, 1 year, 8 months, bago matapos ang hindi na lang actually even less. Bago po matapos yung kongreso. Hindi na po maisisingit, lalo pat presidential elections na. Kung magkakaroon po ng federalismo, mangyayari yon. Ganito po ang mga tsa-tsa, mga konkon, feasibility issue yan. Kailangan dyan, pag ipapatupad mo, first half ng presidential term. Kasi doon least busy lahat. Ngayon pa lang, nakapapansin nyo, di ba? Grabe ni awayan ng halimbawa ni Cayetano at Velasco. Kasi mga nag-iipon na yun para sa susunod nila na run. So, yun ang ginagawa, tapos magtsatsa pa. Tapos ang problema pa natin, wala pa ni isang draft. Yung mga yung mga nagpo-propose ba ng federalism, may pinablicize na ba kayo na draft ng gusto niyo na konstitusyon? Pangalawa, given na ganun yung draft, may nakakuha na ba kayo ng significant legislative support or kahit support sa mga influential na sectors? And number 3, narepass nyo na ba yun para maging katanggap-tanggap sa karamihan ng mga stakeholders? Napakadami pa pong steps. Don't put the cart before the horse. Kaya ang tanong, ba't dapat hindi patahimik kayo ng federalism? Because given the time and financial constraints, financial, and political constraints, it has to be delayed until the first half of the next administration. Ano ba yun? Magkano daw share ko sa Pogo? Tanga, wala ng Pogo. Naglayasan na sa Pilipinas. Ang bobo naman. Ang black ko na nga yan. Ingay-ingay. Paano ako magkakashare sa Pogo? Nag-alisa na nga sa Pilipinas. Tanga ba kayo? Ang sarap. Diba? Di ba nagpuntahan na ng Malaysia? Ang chismis doon guys, sa Pogo, inoferan daw ng Malaysia, di umano ha, parang bigyan nyo lang kami ng a certain percentage of your earnings, tapos gawin nyo gusto nyo gawin, okay na kami. Ganun ang stance doon ng Malaysian government. O di lumipat doon, wala pang away doon. Diba, dito inaway sila araw-araw. So yung 600 plus million na nakukolekta natin every year yata or every month, hindi ko alam kung alin sa dalawa, wala. Gano'n lang naman yun. Again, you cannot have your cake and eat it too. Sabi ni Rampol Villar, agree ka pa rin ba sa federalism?
Give me a draft of the federal, yung gusto nyong federal constitution. Again, sa batas po, the devil is in the details. Hindi po pwede na blanket. In principle, I like federalism, yes. But I am not sure if I will like the version of federalism that will be forwarded by the legislators or, some of the interest groups. Kasi again, ulitin ko, the devil is in the details.